programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Gerdo, what's wrong? Why are you sad? Umalis ka na, Leona. At huwag mong dadalhin si Amanda. Ayoko malantag siya sa kaguluhan ng pamilya mo. Pero braganza ka. At braganza rin yung batang yan. Gusto ko siyang palaki na parang isang balyente. Gerdo. Leona! Nakakalimutan mo na yata na magkapatid tayo eh. Mabuti pa, umalis ka na. Gerdo! Umalis ka na! I said get out! Anak, ano sinasabi mo? Ano? Totoo ba sinabi ni Pipi? Totoo ba ang tatay ko siya? Ang Damian. Halika na! Halika na! Damian, sagutin mo naman ako. Sakay na! Damian, sagutin mo naman yung tanong ko. Tatay ko ba si Piping? Ha? Ang Damian! Basta mag-antay ka lang, ha? Hanapin ko lang si Mama. Para... Mahila, huwag mong gagawin. Alam mo, kahit makita mo siya, hindi ka rin tutulungan mo. At kahit malaman mo kung nasan siya, mas pipiliin niya na protektahan yung sarili niya at umiwas sa otoridad. Mama, si Gerdo. Pinalayas niya ako eh. Mama, sinubukan ko lang naman siyang yakapin. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yan. Hindi niya ba alam na dapat ikaw ang nakatira doon at hindi siya? And so the son kills the supposed father. How poetic. Doña Trining Braganza. Kumakatok ng karma sa pintuan. Totoo yun. Anak ni Piping si Kuya Teo. Pinatay niya sarili niyang ama. Mama, ano ba? Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Kuya Teo. Hindi, Mama. Hulihin ka rin nila doon. Hindi ka pwede pumunta doon. Hindi na. Nay! Tama na. Sinungaling yan! Sabi niya, balikan niya ako! Oo, dito ka muna sa loob. Baba! Si Piping. Babalik si Hindi ka Piping. patay, Piping! Hindi ka pwede mamatay! Balitaan namin ang nangyari kay Piping sa kay Teo Braganza. Gardo, isa na itong pagkakataon para mahuli natin si Trining. Ano ibig mo sabihin? Siyempre, nahuli ang anak niya. Gagawa siya ng paraan para magkausap sila. Posible. Pero ayoko ng posibilidad. Ang gusto ko mahuli si Trining. Kulang ang investigador at mga pulis natin. Hindi lang itong kaso hinahawakan namin. Alam mo, maski yung mga gagawa natin, mga NGO namin, naghahanap sa kanya. Pero wala talaga. Baka naman nagtatago sa ibang probinsya o sa Maynila. Akala ko ba mahuhuli na siya noon? Maling tip daw. Eh di taasan niyo yung pabuya. Huwag na, Gardo. Lalong marami ang magpapanggap na nakakita kay Doña Trining. Maganda siguro ngayon pasubaybayan natin ang mga anak niya. Sigurado makikipagkita si Trining sa kanila. Huwag niyo lang sila gagalawin. Hulihin niyo lang si Trining. Oh! Babalik ka na ba ng presinto? Kailangan mo kasama? Hindi. Wag na. Kailangan ko kasi maghanap ng perang pampiyansa kay Kuya Teo eh. O saan ka kukuha? Ewan ko. Bahala na. Teka. O ito. Here. Kasi Sige hindi na, ko tuloy mo na yan. Hindi na. Alam mo, kung mas malaki-laki lang yung kinikita ko sa mga racket, mas malaki pa yung mabibigay ko. Sige na. Dito. Tessa, ano ka ba? Dito na nga ako nakikitry eh. Myla, bawal tumanggi. Sige na, pandagdag mo na rin niya para pang tubo. Sige na, kunin mo na. Salamat ha. Mag-iingat ka, ha? Salamat ulit ha. Mama? Hindi pa alam ni Kuya Teo ang totoo. Na ang taong inuutos-utusan niya buong buhay niya yun ng ama niya. Alam mo, Mama? Bilib na bilib ako sa'yo, Mama. Galing mo. Galing ka
sa gantong buhay, sa hampas lupa. Pero naiingat mo sa sarili mo. Ginamit mo pang kapatid ko. Hindi ko ginamit si Teo. Ginawa ko ang lahat para hindi niya dalasin ang buhay na mayroon ako. Mama, hindi mo ba nakikita yung ginawa mo? Yung kasinungalingan na ginawa mo. Yun ang nagdulot ng kapahamakan kay Kuya Theo ngayon. Hindi totoo yan. Totoo yun. Hindi totoo yan. Ang mga pasyente ang may kagagawa ng lahat ng ito. Sila ang dahilan kung bakit tayo nagkaganito ang lahat-lahat sa buhay natin. Si Gardo may kasalanan. Hindi! Hindi! Hindi totoo yan, Mama! Hindi si Gardo may kasalanan! Ikaw! Ikaw may kasalanan kaya tayo nagkaganito! Ikaw may kasalanan! Lahat! Lahat! Hindi mo ba nakikita? Mula't-mula pa, pare-pareho sila ni Lumen ni Damian. Gusto nilang mapalapit sa ama mo dahil gusto nila ang kayamanan ni Armando. Hindi yan totoo, Mama! Ang totoo niyan, si Gardo ang tunay na Braganza. Hindi niya na naranasan ang pagiging Braganza eh. Pero anak mo, si Kuya Theo, kaya pala siya isang lampatuwag dahil isa siyang peking Braganza. Bakit ka nagagalit sa akin? Bakit ka nagagalit sa akin, Mama? Eh, yun naman yung totoo, ha? Oo, pareho silang bastardo, Mama. Pareho silang bastardo. Pero may mas lamang si Gardo dahil isa siyang bastardong Braganza. Si Kuya Theo, isang bastardong galing sa angkan ng mga hampas lupa. Angkan ng mga masamang tao! Hanggang nabubuhay ako. Hindi ka kakampi sa Gardo na yon. Tayo ang magkakampi. Iisang pamilya tayo, Yana. No, Mama. I'm tired. Pagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa'yo. Lahat gusto mo sa'yo. Gusto mo protektahan sarili mo. Puro ikaw na lang. Totoo yun. Puro ikaw na lang. Pero ngayon, Mama, sa laban na ngayon, laban mo ngayon, nag-iisa ka. Nag-iisa ka lang. Maging katulad ka ng nanay yung ganyan, no? Alone. Miserable. Sira ulo. Mag-isa ka lang sa buhay. Daan mo yan, Mama! Pagod na ako sa'yo. Ayaw ka na. Bakit? Kapag katuluyan ka bumagsak at wala ako, saan ka pupulutin? Sa paraiso, Mama. Sisiguraduhin ko sa'yo. Sa sarili ko. Na ang pamilya ko. Maging buo. Maging masaya. Masaya. Walang problema. Walang komplikasyon. At kasama ko si Gardo. Tignan mo nga naman ang kapalaran, no? Napatay ni Theo sarili niyang ama. Alam mo, tama yun. Makaranas naman siyang mabulok sa bilangguan. Gardo, ano ba tutulungan yung kaibigan mo? Bakit ko siya tutulungan? Inabuso niya yung pagiging Braganza niya eh. Yung kapangyarihan na dapat sa akin, lahat inagaw niya. Alam mo, Gardo, nabaril ni Teo si Piping para protektahan ng tatay mo. Ano? Babarilin ni Piping si Kadamian. Inagaw ni Teo ang baril kay Piping. At kung hindi niya hinarang katawan niya, baka si Kadamian ang patay ngayon. Thank you po. Myla! Oh, Ano ka ba? Naiwan mo pa tong mga pasalubong mo. Naku. Maraming salamat ha. Naku, pasalubong ko pa naman to kay Amanda at saka Jaden. Buti na dala ko. Naku, thank you ha. Hello po, Ma'am Mila.
Nakita ko na po sa Myla Braganza. Sige, sundan mo lang siya. Huwag mong pakakawalan. I will meet her soon. Very soon. Kikilos na ba ako, Camila? Simon, huwag kang magmadali. Hintayin muna nating mahinog ang lahat. Just keep your eyes open. Hi, Myla. Sorry to bother you. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na halos ubos na ang pondo natin dito sa bahay pangarap. Naku, Tito, wala pa po kasi ako may papadala ngayon eh. Naisip ko na siguro lapitan natin si Gardo para tumulong sa atin. Naku, huwag na lang po kasi marami na po akong hihinging tulong sa kanya tsaka nakakahiya na po. Gagawa na lang po ako ng paraan. Para sa Kuya Teo mo to. Opo, Tito. Pasensya na po talaga. Pero gagawa po talaga ako ng paraan. Huwag po kayo mag-alala. Sige, lalapitan ko na lang ating mga benefactors para tumulong sa atin. Hindi mo siguro na tayo papabayaan. At malaki ang tiwala ko sa Diyos eh. At sa ating layunin, yan tayo papabayaan. Ay, sige po. Salamat po, Tito. O sige, it's alright. Asikasuhin mo muna ang Kuya Teo mo, ha? Alright. Have a nice day. Salamat po. Hello, Mrs. Manding. Si Myla Braganza ho ito. Pakiusap lang ho. Pwede ho ba ako humingi ng tulong para kay Kuya Teo? Sige po, naiintindihan ko po. Salamat. Myla, pwede tayo mag-usap sandali. Sige po. Please sit down. Alam mo, hindi sanang hihimasok ako, pero sa tingin ko, hindi tama yung ginagawa mo. Pagtawag sa mga benefactors ng bahay pangarap para tulungan ang problema ng pamilya mo. Alam ko naman po yun, Tito eh. Hindi ko rin naman ho gagawin yun kung hindi lang din ako gipit na gipit. Babaka sakali ako na makatulungan nila kami. Total, naging kaibigan naman sila ni Papa na dati rin naman namin sila tinulungan. Siguro, hanap na lang ho ako ng maghanap na lang ako ng mahingi ng tulong para naman mapiyansahan ko na si Kuya. E paano yun? Alam mo, may mga taong umiiwas na mapasama ang kanilang reputasyon, lalo na ngayon, na alam naman nila na bagsak na ang pamilya Braganza. Nag-iingat sila. Ayaw nilang mabahira ang kasamaan ng pangalan. Kaya, itong tandaan mo, bibihira ang tunay at tapat na kaibigan. Vivian. Chong, hindi naman husa wala akong tiwala sa inyong dalawa ni Teo. Pero natatakot ako sa pwedeng mangyari sa amin ng anak ko. Paano kung nadama yung bata? Sensya ka na, Vivian. Hindi naman namin inaasahan yung nangyari kagabi. Saka kilala ko si Teo. Hindi niya tayo idadamay sa gulo ng pamilya niya. Kung kaya niyang isakripisyo ang buhay niya para iligtas tayo, gagawin niya yun. Kung tutuusin nga, pinotektahan lang niya ako kagabi, kaya niya nabaril si Piping. Basta, Chong, ilabas niyo na lang kami ng anak ko dyan sa away na yan. Baka kasi matrauma yung bata eh. Sensya ka na ulit. Sige, alis na ako. Ingat Ay, ka. ito pala si Ariston. Alis na ako. Ariston, kanina pa kita hinahanap ha. Sa kabagaling. Samahan mo ako. Dalawin natin si Teo sa presinto. Galing ako ng San Rafael, Kadamian. Nakipagkita ka kay Gardo? Oo. Kinahendo ko sa kanya yung nangyari kay Teo. Sa kung paano niya kayo protektahan kay Piping. Diba sinabi ko na sa'yo, wala na tayong maaasahan kay Gardo. Lalo na tungkol kay Teo yung hinihingi mong tulong. Nagbabakasakali lang naman ako na baka makatulong siya kay Teo. Eh kaso hindi siya nagbigay kahit na isang kusing para kay Teo.
Nandiyan ka pala. Upo ka muna. Salamat. Gardo, pwede ba akong may ng pabor sa'yo? Sige. Ano yun? Ihingi sana ako ng tulong ng pangpiyansa para kay Kuya Teo. Sa akin ka pa talaga lumapit, ha? Gardo, kahit naman anong nangyari sa inyo noon at sa ating pamilya, hindi mo naman mapagkakailan na naging magkaibigan kayo ni Kuya Teo. Naging matalik kayo magkaibigan. Kaya kahit nagkahiwalay kayo ng mga unang panahon, matagal na panahon, pero tingnan mo. Di ba, nung nakita ulit kayo nitong huli, naging maayos naman lahat, ha? Mas naging maayos pa. Ricardo, nakalimutan mo na ba yun? Binaon mo na agad sa limot ang lahat. Alam mo, hindi naman ako lalapit sa'yo eh. Pero wala na talaga ako malapitan pang iba. Ikaw na lang makakatulong sa akin. Kung hindi mo man siya matutulungan bilang para sa alaala ng pagiging matalik niyong kaibigan, para na lang sa pinagsamahan natin dalawa. O kung hindi man, pwede ba akong makiusap sa'yo bilang ako si Myla Braganza? Teo, pasensya ka na. Wala akong nagawa para sa'yo kagabi. Alam niyo, Mang Damian, naguguluhan pa din ako hanggang ngayon eh. Masahol pa sa bomba ang mga salitang pinasabog ni Piping bago siya namatay sa mga kamay ko. Pakiramdam ko, hindi akong tamang tao. Pero para sa ikatatahimik mo, totoo ang sinabi ni Piping. Siyang iyong ama. Sa simula pa lang, alam na ni Armando na hindi kanyang sanggol na pilit na pinapaako sa kanya ng mama mo. Pinangunahan lang siya ng matinding awa sa kalagayan ng Trinity. Kung ganun, Mang Damian. Isa lang pala talagang kasinungalingan ang buhay ko. Hindi totoo yan, Teo. Sa kabila ng lahat, hindi nag-iba ang turing ni Armando sa'yo. Katulad ng pag-aaruga ko kay Gardo, kahit hindi ko siya kadugo. Nalagaan ka ni Armando bilang totoong bahagi ng pamilya. Itinuring ka niyang isang tunay na anak. Mang Damian, kailangan kong makausap ang mama ko. Kailangan kong malaman kung bakit itinago niya to sa akin. Huwag mo na problemahin yan. Isipin muna natin kung saan tayo kukuha ng pampiyansa mo. Salamat, alam ko. Wala naman ang dahilan para gustuin ko pa makalaya eh. Teo, hindi nakasalalay sa apelyido ang buong pagkatao. Subukan mo magsimula muli. Teo Braganza, makakalaya ka na. Oh. Myla, salamat sa pagpiyansa mo sa akin. Si Teo. Ay, Kuya, hindi ako nagpiyansa sa'yo eh. Si Garden. Ako nagpiyansa sa'yo. Kulang kasi ang pera ko dito. Kailangan ko ang tulong ninyo para magkaroon tayo ng enough funds para makaalis tayo dito. Tulong namin? Pwede natin gamitin si Amanda para magkapera tayo. Diba sabi mo sa akin, napamahal na siya kay Gardo. Bakit hindi natin siya kidnapin from Gardo? At tignan natin
kung ano talaga ang worth niya as a Braganza. Kuya, Paano mo nalaman nandito ako? Bakit ka nandito? kuya, kailangan kitang makausap. Alam mo, mabuti nandito ka. Kailangan ko makausap si Mama eh. Alam mo ba kung nasan siya? May pinaplano naman si Mamang masama laban kay Nagardo. Kailangan natin siyang pigilan. Alam mo ba, may kagagawa ng lahat tayo ito kung bakit tayo nagkaganito? Kung bakit nasira ang pamilya natin, walang iba kung hindi ang Gardong yan. Kahit papaano siya na rin ang pumatay sa kay Piping. Bakit hindi mo siya patayin at magtanggol ang pagkamatay ng ama mo? Para ba kay Pipi? O para sa sarili mong kapakanan? Mangilabot ka sa mga sinasabi mo, Mama. Mangilabot ka. Dahil hanggang sa hukay, gusto mo pa rin maggamitin ang pinagkait mo sa toong tatay ko. Para lang sa sarili mong interes. Kahapon mo'y wakas na